mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino hindi sang-ayon sa pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o sa ICC. Ayon po sa mahigit sa kalahati. mahigit sa kalahati po. Kung halimbawa nakikipag-reconcile ang gobyerno, Jen, maging sensitive ka dun sa damdamin ng higit sa kalahati ng ating mamamayan, ayaw pala nila yon. Ayaw po. Hindi ka magagawa ng paraan para yung damdamin na yon ay maglubag man lang. Maglubag man lamang ng Higit sa kalooban. kalahati ang sinasabi mo eh. Opo, ito po. Sabi niya, ayon po sa survey ng Pulse Asia, bago lang ito, mula May 6 hanggang May 8, 58% ng mga respondent hindi sang-ayon sa nangyari. Nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, anong gagawin mo riyan pag gaganyan? Nakikipag-reconcile ka eh. Kasi dapat alam mo na, kumbaga sentimento na ng taong bayan ito, di ba? Ano sasabihin mo sa kanila? Abala kayo sa buhay nyo. Kahit na maging 60% pa kayo. Ganun ba sasabihin mo? Hindi ho. Ba't Mali yun. nagpa-survey ka pa? 26% ang sumang-ayon, 16% naman ang wala pong posisyon. Pinakamarami sa hindi sumang-ayon, nasa Mindanao, bay mantakin nyo, 96%, almost 100%. Kasunod po, Visayas na nasa 60%, Balance Luzon, 42%, Metro Manila, 38%. Reflection ng nangyari sa election dyan di ba? Tama kayo, Sen. Yan din ang naging resulta ng eleksyon. Ngayon, anong gagawin mo? Kung ikaw ay nag-o-offer ng kamay ng pakikipagkasundo, reconciliation. alam mo ang damdamin ng kabuuan ng Mindanao, halos 100% ang nagsabi. Wala kang gagawin. Hindi ka magiging sensitive doon sa damdamin na yun. Pananatilihin mo ba na yung damdamin na yun ay nag-iinit? Abay, hindi. Kumbaga dapat papaglubagin yung kanilang kalooban. Kaya sila ang nakakaalam kung anong gagawin nila doon di ba? Totoo. Kasi kung kaya mo sinusukat kung anong damdamin ng tao, para sa ganun, makagawa ka ng paraan kung paano pasasayahin ang kanilang damdamin. Pagkatapos wala namang nangyayari. Baka merong advice si Ginoong Frederick Go, yung kanilang economic advisor. Di ba? Kasi yun ang unang na-retain si Ginoong Frederick Go na advisor po ng Pangulo sa negosyo. Halimbawa, economic advisor sila. Siguradong napakataas ng mga pinag-aralan lahat yan. Paano nila pangangatwiranan na napakaraming ayuda ang ibinibigay sa tao bago mag-eleksyon? Na yun namang ayuda ay hindi naman paraan at hindi naman sagot para maiangat mo ang buhay ng bawat isang Pilipino. Mukhang ganun nga po. Pagsasayang lang Hindi naman sustainable yun. Pero economic manager sila. Di ba? Pag tiningnan mo kung magkano lahat yung 5 ayuda na yan dyan na binibigay nila, kulang-kulang 200 bilyong piso. Ang tanong ko dyan, kasi kung ako magtatanong sa kanila, sino-sino nabigyan ninyo? Anong impact nangyari sa buhay nila pagkatapos nyong ibigay yan? Pinag-uusapan natin kalagayan pang-economic ng mga tao. Ngayon, wala silang pagkukulang itong mga ito. Wala bang nagsabi sa Pangulo na, Mr. President, parang mali po yung ayuda na yan Kasi po, nagsasayang lang po tayo. Kaya po, dumami po ang utang natin dahil sa kabibigay po natin. Wala naman pong katumbas na production yan. Di ba? Kaya po, tingnan po ninyo yung growth natin. Consumption-driven lang. Pagkabigay po ng mga ayuda na yan, wala na. Pupunta po sila sa supermarket. Wala na po yun Pero wala pong katumbas na production. Ngayon, walang pagkakamali yung mga economic managers. Nako, dapat malalim nilang iniisip na mabuti yan. Paano ngayon yan? Mukhang dapat ma-realize nila talagang, aywan ko, yung ayuda. Ayun yung sinasabi natin Saan ba ibinase yung retention? Dalawa lang kasi. Resignation, retention. O pinag-resign mo, inalis mo. Saan nakabase? Ano ba nagawa niya? Asan ang record? Isa naman, ni-retain mo. Bakit? Ba't mo ni-retain? Ano ba nagawa niya? Iba naman, nilipat mo. Isa nilipat mo lang. Paano natin malalaman yung pagkakalipat niya, gaganda na ang kanyang performance dahil dinala mo ron? O baka mamaya, hindi naman niya rin alam yung pinuntahan niya. Dito may kasanayan niya, tinanggal mo, nilagay mo doon. Paano mo ngayon
masasabi na kahit bagito siya rito, Oho. kasi Magpe-perform palagi siya lang sinasabi, you do not switch horses in midstream. Oho. Nasa midway ka na eh. Oh, pinalitan mo lahat ang kabayo mo. Nako. Pero nilagay mo doon sa... Kumbaga sa track and field, nilagay mo yung isa doon sa pinakahuli. Nako. Yung isa nilagay mo, manakbo kayo. Walang ano eh. Oho. Hindi calibrated eh. Well, isa pa sa punto na kaya ko binanggit itong survey, Sen, na para baga nagpapakatotohanan ng konti, kasi ito pong resulta ng survey na ito, ng Pulse Asia, ay kabaliktaran ng survey na inilabas nila bago ang eleksyon. Sila din ang gumawa. Sila din po na sinasabing marami daw na mga Pilipino ang sang-ayon naman na hulihin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte Dahil bago mag-eleksyon. bago mag-eleksyon. Nung nalaman nila Oh, na natalo ang mga... hindi yung pala, kanya- mali pala tayo. Kaya nila kinokorek. paano kaya nila pangangatwiranan yung ganung bagay na nung nakaraan pala nagkamali kami. Ito na pala talaga ang totoo. Ganun ho ba yun? Yun lang tamaan niya. Mataas ang nagsabing dapat ikasuhan, impeach ang pangalawang Pangulo. Ngayon po, ito babasahin ko pa isa, Sen, sa ating mga kababayan. Mas mataas daw po ang nakuhang trust rating ni BP Inday Sara Duterte at ama nito, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpara sa nakuhang trust rating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paano nila ipoprocess yun? Ayun na nga. In-impeach nila eh. Oo. Yung isa, ikinulong. Ikinulong. Bakit mas mataas yung trust rating? Sa kabila nun, nang ginawa doon, ano? Kaya nga. Sa pinakahuling survey po ng Pulse Asia Research, kung saan halos kalahati ng mga Pilipino nagsabing tiwala kay BP Sara at kay dating Pangulong Digong. Sa survey po, ginawa ng May 6 hanggang 9 na nilahukan ng 1,200 respondents, nakakuha po ng 50% trust rating si BP Sara, habang 63%, ito po hindi na ito Pangulo hindi na po ito Pangulo, pero 63% pa rin ang nakuhang trust rating ng dating Pangulong Digong. Sa pareho pong survey, ang nakuha lamang ng Pangulong Bongbong Marcos ay 32%. Dito sa ipakita niyo po yung nakita niyo po sa Pangulong ang ibinaba ay halos 2 digits pa rin mula doon sa dati. Yan mayroon hong sa NCR ang laki pa ng ibinaba niya, negative 10%. O negative 10. Bagay undecided pala ito. Itaas mo ng konti, direct. Ipataas mo ng konti para makita natin yung comparison. Okay, wala na. 38%. Yan ang sinasabi natin doon sa ating mga kababayan. Samantalang noon, bago mag-eleksyon, mukhang hindi ganyan ang resulta ng survey, Sen. At ang iba nga, ay nagsasabing mukhang pabor pa raw po ang mga Pilipino na ang dating Pangulo at ang kasalukuyang pangalawang Pangulo ay naharap sa ganung mga asunto. Kaya nga siguro ibinibigay ang kamay ng pakikipagkasundo dahil nga dyan sa mga nakukuhang mga datos sa damdamin ng mga taong bayan. Totoo. Kaya na kailangan lang na maging seryoso din kung paano mo hahawakan yung kamay na ino-offer sa'yo. Kailangan makita yung kaseryosohan at saka paano ginagawa, At yung katapatan, Jen. Yan, Importante yun. Ngayon, paano mo susukatan ng katapatan kung wala ka namang ipakikita? Kagaya ng binabanggit natin kanina. Dapat merong mag-initiate mula sa kanila na kakitaan ng katapatan. Pero ewan ko sa social media naman, sa kabilang banda, Sen, para mapag-usapan lang natin, ibig ba niya sabihin kung nag-aalok ng pakikipagkasundo ay inaabsuelto na sa mga kasong kinakaharap nito, gaya ng pamilya Duterte? Kung ganun man ang nakikipagkasundo man ng administrasyon, kung meron naman anyang mga kasong kinakaharap
Hindi naman yung nakikipagkasundo ang naglilitis sa kanya, di ba? Ang Ah, pinag-uusapan, oho. yung kamay ng pakikipagkasundo, kung tatanggapin o hindi. Okay. Labas doon sa anuman yung kaso Oho. na inaharap Oho. ng isang partido, hindi ba? Opo. Ayun. Yun ang dapat na maunawaan ng ating mga kababayan kasi sa social media, Unang-una, questionable pa nga kung bakit dinala doon, hindi ba? oo. Napakalaki ng legal issue tungkol dyan, hindi ba? Ayan. Hindi naman kumo nilagay doon, ibig sabihin may kasalanan na. Yung pa nga ibang usapin din eh. Totoo. Kung may kasalanan, ba't di natin dito nilitis? Di ba? Oho.